Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome pong muli. At meron tayong sasagutin na questions tungkol sa home credit. At para hindi na po magtagal ay sagutin na natin yung question. So, yung isang tanong ay galing kay Nico. Ang nangyari ay nag-loan po siya ng e-bike at nakuha naman po nila ng walang problema at nagamit nga. Kinabukasan ay nadisgrasya po si Nico at ang nangyari ay nabali po yung buto niya. Tapos, sinabihan niya yung kanyang mother na ibalik po yung e-bike at tinanggihan kung nila nung mga kinuhaan nila nung e-bike at nagtatanong siya kung anong gagawin, 'di ba? Kasi hindi nga tinanggap yung e-bike na sinasauli nila. Ang sagot natin diyan ay may karapatan yung store na wag tanggapin or maibalik yung yung e-bike dahil na disgrasya ka. So, wala naman silang kinalaman doon kung na-disgrasya ka, 'di ba? Dahil nakuha mo naman yung unit. At lalo na kung hindi nila pwedeng tanggapin yan kung ito ay may mga gasgas or sira na dahil dun sa pagkabangga or aksidente. At lalabas hindi siya nakabayad dahil nga haring nawalan ng trabaho at gusto nga niyang isole. So lalabas po ay kailangan nyo pong bayaran, Sir Nico, yung utang nyo dun sa home credit na kinuha nyong e-bike. So, yun po yung purpose. Yan po yung dahilan na dapat nyong bayaran kasi labas na po sila doon sa problema ninyo na naaksidente. Ngayon, pwede mong gawin pwede nyo pong ipasalo sa iba. Siguraduhin nyo na lang po na yung sasalo ay magbabayad nung monthly. Okay? Tapos, on your behalf mangyari. So, masusolve ang problema. Another option is, pwede nyo ibenta. Kaso, hindi na yan kasing presyo nung kinuha nyo yung inyong e-bike. Dahil, once ng isang appliances, kahit kotse, or anumang mga gamit na pinili, nababawasan na po yung value niyan. So, maaaring halimbawa, nabili nyo ng 100,000 yung e-bike, hindi na po yan 100,000 ang presyo, maaaring 80,000 na. So, tandaan nyo, si home credit ay nagpapatong din ng tubo dun sa inutang mo na e-bike. So, makikita nyo na, halimbawa, 100,000, magiging presyo sabihin na natin 130,000, tapos mabibenta nyo lang ng 80,000 halimbawa. So, may utang ka pa rin. Kailangan mo pang bayaran yung kulang dun sa sa 130,000. So, mangyari is nasa 50,000. So, mga ganun po. So, I hope na malinaw at nasagot ng inyong tanong. So, kung may mga question pala kayo tungkol sa home credit, tala, or mga online lending apps, kaya tanong-tanong kung kaya naman natin sagutin ay mag-comment lang po kayo sa video nito. At tuwing Wednesday and Saturday po yung upload ng aking mga bagong videos. So kung chances, ma-feature po yung tanong sa susunod na aking mga video. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat.